Ano yun na natin? Next topic mga kababayan. Ito naman. Pag-usapan naman natin, tapos na tayo kay Sara Duterte. Punta naman natin yung kanilang mga senador daw. Yung senatorial slate mga kababayan. Dahil lumalabas sa survey nila ha, mga ka-GP Natics. Ano ba yung survey nila GP? Mayroon pong inilabas dito na survey. Teka lang. May inilabas po na survey dito ang kanilang kampo, ang mga DD-shit mismo. At ang sinasabi nila dito sa survey na to, mga kababayan, ang pangalan ng survey ay ArcLight. ArcLight. Oh. Sabi dito, senatorial survey preference, third run. Ang kulit. Sabi nila, poll conducted December 17 to 20, 24, 3 days with 66 senatorial candidates to choose from. ArcLight with each 1.9 million followers generated more than 364,734 votes from accumulated survey forms and recorded 2.3 million in total engagement. Wow! Nag-survey pala sila online. Eh, ang tanong dito, hindi kaya puro trolls at puro computer ang nag-survey or sumagot na isang tao lang or iilang tao lang. Kasi nakakapagtaka, mga kababayan, kasi number 1 sa kanila, nanalo daw number 1 pasok si Marcoleta, number 1, si Kibuloy Apollo, number 2. Number 3, Christopher Bongo. Number 4, De La Rosa Ronald. Number 5, si Willie Ong. Number 6, si Bondok. Number 7, si Rodriguez. Number 8, si Mata Richard. Number 9, si Singson. Number 10, si Salvador Philip. Number 11, Rebilla May Willie. Number 12, Hinlo JB. Tingnan nyo, lahat ng mga nasa kabilang kampo. Si Soto, si Erwin, si Pacquiao, si Tulfo Ben, si Abalos, lahat ng mga kalaban nila sa politika nandoon sa dulo. Maniniwala ka ba dito sa survey na to na halata naman na minaniobra para ipakita? Kayo na lang talagang desperado na mga DDS. Kawawa naman kayo. Mananalo Rodante Marcoleta. Number 2 si Kibuloy, number 3 si Bongo, number 4 si De La Rosa. Putya, siguro ang tinanong nyo dito, di ba sa online ninyo, yung mga followers nyo, na mga maka-Duterte rin? Or kayo lang din yan? Di ba? Sabi ni Amado Sanchez John, naku po, ayan na naman sila mga master of fake news. Kaya nga po, nagtataka kahit isa na pro-admin dito, nasa lineup ng Bagong Pilipinas, wala po talaga. Ayan yon, yung binabanggit ko na nasa thumbnail. Binabasa ko lang dito, yung nasa listahan kasi hindi ko may pakita dyan sa inyo Nakakapagtaka talaga. Diba? Sabi ni Sir Tony, walang mananalo, nawala. Sa mga pro-Duterte at pro-China sa mga senador ninyo, lahat yan sa WPS itapon at patabuan ng talaba. Mama, Miss Calderon, shoutout sa'yo ha. Sige nga, mga kababayan. Hindi po ba? Ilalabas nyo yung ganito na survey. Third run pa. May nakasulat pa dito mga kababayan. Ay, Diyos mio, Marimar. Ang dami nagtatawanan dito sa comment section. Talagang pinagtatawanan. Sabi ng mga iba dito, oy, mga Duterte, wala na kayong magawa sa buhay. Ba't di na lang kayo pakamatay? Sabi niya, sarili nyo na lang ang niloloko nyo. Mga loko-loko kayo. Sabi pa rito ni PDP laban vote straight sa Inidoro. Ang kulit mga kababayan. Tapos talagang masasabi natin yung yung ArcLight, no? 1.9M followers. Pero lahat ata ito puro maka Duterte.
Hindi, Duterte talaga yung ano nito. Oh, kasi titingnan mo yung post talaga. Page ito ng Duterte camp. Ano pang aasahan mo dito? Di ba pag dito ka nag-survey, literal mga kababayan, na ang lalabas dito ay yung mga ano ninyo, kaalyado ninyo at yung PDP laban. Pero sa comment section makikita mo, meron talaga doon na nagsasabi na itong mga DDS ay talaga gawa-gawa kwento, desperado. Oh, sabi ni Eva Hernandez, Sir GP, mind conditioning. Hindi po ito mind conditioning. Hindi po. I totally disagree. Bakit? Kasi itong survey channel na to or survey page talagang pro Duterte. So literal, mga kababayan, ang boboto dito puro Duterte. 'Di ba? Subukan nila yung dapat sa ibang lugar sila pumunta. May lugar sila na pupuntahan. Pwede 'yun kasi random. Pero pag dito page, bias na bias. 'Di ba? Oh. Dito pa nga may sabi sa mga nagsasabing bayaran ng ArcLight, mag-unlock profile muna kayong lahat. Sabi nila hindi raw sila bayaran, pero ito nga, ArcLight, puro Duterte post. Diba? Desperado na sila nangangarap ng gising. Totoo. Sobrang desperado. Siyempre, Duterte kampiyan, talagang panalo mga kandidato nila, pinagluloko nila ang sarili ninyo. Correct, mga kababayan. Ang pagtatanungan mo, Duterte ka, parang pumasok ka sa isang bahay. Pumasok ka sa isang bahay. Ngayon, yung alam mo nakatira sa bahay, puro Duterte lahat. Pinasok mo yung bahay. Tapos tinanong mo ngayon, pinigyan mo ng pangalan, sino ang iboboto mo? Sa mga senador this coming midterm election. Siyempre ilalagay niyan, ito number 1 ko. Ito number 2 ko, number 3 ko hanggang number 12. Puro puro Duterte. Hindi ganyan ang survey, mga julol. Dapat magsi-survey kayo, pumunta kayo sa random na lugar para malaman ninyo. Hindi yung isang page ng mga Duterte, doon kayo pupunta, doon kayo magtatanong. Diba? Elizabeth Moriuchi, laging nananaginip ng gising ang mga DDS at nangangarap ng gising. Puro fake news, pakiramdam lang nila na nananalo sila. Yun nga po Sana mga kababayan, ang ginagawa, hindi ako naghahangad ng hindi maganda para sa kanila. Sana magising sila na matanggap na nila. Tulungan na lang nila yung gobyerno natin para nang sa ganun, may mangyari sa atin. At antayin nila yung tamang pagkakataon para sa kanila. Hindi yung ganito. Ginagago nila yung mga taong bayan, ginagago rin nila yung kanilang mga followers na kunwari number 1, 2, 3. Ano yan? Napaka-imposible. Dito pa lang makikita mo na manipulated Lahat Duterte, mga kababayan. Diba line up lahat ng Duterte? Meron bang ganyan? Wala pa ata ako nakita vote straight Kahit nga nung Uniteam, meron ba kayo nakita na vote straight Uniteam ang nakapasok? Wala. Diba? Malakas na yung tandem dati. PBBM, Sara. Pero yung Uniteam na vote straight na 12, wala. Hindi lahat nakapasok. Wala doon si Marcoleta. Kita nyo? Wala doon si Roque. Hindi nakapasok. Doon pa lang, maniniwala ka na walang klaseng ganun. Dahil ang tao, iba-iba ang isip. Pero, pag pumunta ka sa isang kwadra ng leon, natural, mga kababayan, di ba? Isa lang ang sasabihin niya mga yan, takbo. Sabi ni Sir Tony, oy, Candy Girl, damihan mo pa, tumabol ka sa boundary, malapit ng Pasko, ilang post sa bangkota para magka-bonus kay Tia Pusit. Candy Girl,
We don't want NPA terrorist communist. Okay, maganda yan, Candy Girl. Candy Girl, nanood ka ba dito palagi sa akin? Iiyak ka ngayon, promise. Tingnan mo ito, Candy Girl. Nasaan na yun? Sabi ni Candy Girl, galit daw siya. Ayaw daw niya ng communist. Ayaw daw niya ng terrorist. Diba? Candy Girl, pagmasdan mo ito, girl. Papakita ko lang sa'yo. Teka ha. Total, wala naman na ako sa tapos na ako sa topic ko. Nangiurat lang talaga ako ngayon. Ito yung topic na wala lang. Ayan. Ayan, Candy Girl. Anong sabi dito? Sabi dito, the CPP, NPA, NDF front committees have now received the order from Joma Sison to ensure the Duterte-only victory in their respective areas of influence and to prepare to support and join a people's revolution in case their candidate is defeated in the election. Ano dito? Ato, Candy Girl, sino kasama ni Digong dito? Si Bongo. Sino kasama ni Bongo? Nila Digong, di ba? Makakaliwang grupo. Ayan gusto mo bang marinig? Paparinig ko pa sa'yo, Candy Girl. Kawawa naman si Candy Girl. Paparinig ko pa sa'yo si Joma Sison at si Duterte para maliwanag na ang tumulong nung halalan kay Digong ay ang mga makakaliwang grupo. Tingnan mo pakinggan mo to. Teka lang. Teka Ay, nawala. Di na makita. Pero yan lang yun. Diba? Walang ibang tumulong kay Duterte kung hindi ang CPP. So, paano mo ngayon sasabihin? Diba? Diba, Tita Josephine? Paano mo ngayon sasabihin, Candy Girl? Ngayon, nag-iiba ka na ngayon. Right now, drugs are all over. Nung panahon ni Digong, hindi ba all over? Diba? Ngayon, iniiba mo na ngayon ang statement mo. Kasi, totoo naman na si Digong ay ang kanyang mentor ay itong si Joma Sison. Di ba? Nawala lang yung video eh. Teka, hanapin ko para may parinig ko sa'yo. Ito pakinggan mo. I will follow the pattern of socialism sa governance. That is really, sinabi ko na sa kanila in public, in every meeting, I said, I'm a socialist. And though I am not a member of the Communist Party, but I am a socialist. And I belong to the left. Alam na ng mga tao, sir, sabi ko, this will be the first time in the history of... Anong sinabi ni Digong? I am belong to the left. Candy Girl,
Pakinggan mo muna to. Oh. I will follow the pattern of socialism sa Oh. governance. That is really, sinabi ko na sa kanila in public, in every meeting, I said, I'm a socialist, and though I am not a member of the Communist Party, but I am a socialist, and I belong to the left. Alam na ng mga tao, sir, sabi ko, this will be the first time in the history of our country na merong leftist the president. Di ba? Ayan, pakinggan mo. Sinabi niya, I am belong to the left. And ngayon lang talaga, merong left na presidente. Ayan na si Digong, umaamin. Di ba? Utang ng bayan, utang ng Pilipinas, si PBBM lang ang nagbayad. Si Digong Ngayon, ito ang sinasabi ko sa inyo eh. Banat kayo ng banat. Na itong ayaw ninyo sa leftist, ayaw ninyo sa mga makakaliwang grupo, ayaw nyo sa NPA. Di ba? Lagi nyo sinasabi. Ayan si Digong umaamin. Tapos ngayon, iiba na naman kayo ng naratiba. I will follow the pattern of socialism sa governance. That is really, sinabi ko na sa kanila in public, in every meeting, I said, I'm a socialist, and though I am not a member of the Communist Party, but I am a socialist, and I belong to the left. Alam na ng mga tao, sir, sabi ko, this will be the first time in the history of our country na merong leftist the president. Walang masama sa left. We are more tolerant to the doubts of government, but we will follow what is right for our people. Ang ano ko, sir, is to raise really the marginalized poverty. Ayan, iyak ang mga DDS. Aliwa-liwanag, presidenteng leftist. Etong si Digong. Iyak kayo ngayon. Ha? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Huwag kayong banat ng banat kung wala kayong katibayan. Ito, sagot sa inyo. Sa pool kayo, candy girl. Bigyan kita ng candy, gusto mo? Ayan. Tanga-tangahan pa rin kayo, Margem Palomares. Di nyo pa rin napakinggan yung sinabi ni Digong? He is a leftist. He is not belong to the communist, but he is a leftist. So, ano ibig sabihin nun? Sino pa ang nagano sa kanya sa sa halalan? Paparinig ko pa sa inyo kung sino tumulong sa kanya. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Mabuti naman. At magandang pagkakataon nito para makapagpasalamat ako sa inyo at sa EXO Photos for Justice and Peace. Kaugnay na Joma Season, kausap. Kamusta po kayo? pagpapalaya sa 5 police officers. At siyempre, papasalamat ako sa mga marami na kayong ginawa. Pagtulong sa pag-release sa mga bihag at sa lahat ng inyong ginawa dati. Yung mga elite, sir, yung mga, alam mo na, yung the prim and proper kuno sa ating bayan, wala namang magagawa. Sabi may growth ng 6%. Wala namang kami nakikita sa baba. It's the oligarchs and the poor. Wala ang middle class. Everybody is... Wow! Artificial intelligence talaga naman, DDS. Grabe na talaga ang pagkabuwang nyo. Grabe na talaga yung inyong pagiging DD shit. To the max level. Nakikita nyo na AI, anak kayo ng tinapa. AI daw. Ano yan? Hindi nyo ba, Diyos mio, kitang-kita na ng inyong mata. Ito ay 8 years ago. May AI na ba yan? May AI na ba? 8 years ago? Sige nga, sagutin nyo nga. Ayan o, pinakikita ko na nga sa screen. Tanga ka? Hindi mo ba nakikita sa screen mo? Eto, papakita ko pa sa'yo. Ayan o. Para maniwala ka, gunggong. Ayan o. Hindi ba si Digong yan? Suffering.
Sabi ko na, disaster. Sige nga. This cannot go on. We have to bring in the middle class. We have to make it stronger. So we need education, pagkain nila. And wala akong infrastructure except itong sa Greater Manila area, Metro Manila. Unahin ko muna ang education, agriculture, pati health, sir. Ang focus ko sa budget ko. These were the three. Kasi El Nino is coming in and I would need every available land na may moisture. But ang program ko, pagkatapos nito, when the rains come, I will take more attention sa agriculture, health, pati education. Education is... Punta tayo dito. Na mataas pero dahil lamang yan sa hot money portfolio investments at yung portfolio investments na yan ay nag-umpisa ng lumabas ng 2014 kaya yung 2012 to 2014 para bang high growth rate at high unemployment and Yes. widespread poverty. Correct. Judy? I will follow the pattern of socialism sa governance. That is really... Sinabi ko na sa kanila in public, in every meeting, I said, I'm a socialist. And though I am not a member of the Communist Party, but I am a socialist. And I belong to the left. Alam na ng mga tao, sir, sabi ko, this will be the first time in the history of our country na merong leftist the president. This is the first time in the country na mayroong leftist na president. Nako, kawawa naman itong mga to. Kain na lang kayo ng candy, ha? Kain na lang kayo ng candy, candy girl. Kawawa ka naman. Awa-awa. Oy, Argo, paliwanagan mo naman itong mga to. Di ba? Josephine nationwide yan, hindi lang sa Pinas. Di pabor sa amin kung tumaas ang dollar. Pabor sa amin ng mga vlogger. Pag tumaas ang dollar. Di ba? Anyway, mga kababayan, maraming salamat po sa pagbisita ngayon at pagsama sa akin sa araw na ito. Kahit na yung mga bashers natin dyan, mga panauhing pantanga, okay lang yan. Di ba? At least, ngayon, nasupalpal kayo sa inyong mga pagmumukha na yung pinagtatanggol nyo, mali ata kayo na napuntahan, sabi nyo, ayaw nyo ng leftist. Ayaw nyo ng NPA. Pero ayan, umaamin si Digong. Bakit gusto nyo sa kanya? Tapos bigla ngayon, nung pinakita ko yung issue, pinakita ko yung aking ebidensya, sabay bawi. Sabay, iba na naman ang pag-uusapan. Kaya talaga, Bye, guys! Magandang hapon po. Advance Merry Christmas po muli. Okay?